So bali, good morning. For today's video na naman tayo mga ka-Art of Field Vlog. So bago natin pasukin ng property, yung mga hindi po dyan naka-like, subscribe, share, pakipindot na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga video po nating ina-upload na property. So dito po yung daan natin na Barangay Road. So napakalapit po nito sa town proper po ng Bayan ng Lopez. So nasa 2 kilometers lang po tayo. Yan po sa may unahan na yan, nandiyan na po yung provincial highway going to Katanawan. Then meron naman cemented road papasok. Ang property po na ito ay pathway ngayon ang dadaanan natin papasok. So lalakad po tayo ng nasa 5 minutes mula dito sa Barangay Road. Ito na po yung pathway patungo dun sa property na may sukat na 2 hectares. So sa 2 hectares po na yan, ito na po yung magiging daan natin. So right of way naman po ito papasok dito sa property na ito. Yan po. Yan. So bali naglalakad tayo sa pathway. Pathway naman po ito kung hindi naman po siya nagpuputik. So pagka baba natin dito pathway na to, bali tatawid naman tayo ng palayan. Yung pong 2 hectares na yun, may sako po siya na rice field. So may mga produkto po siya ng niyog. So ang status po ng kanyang title ay 3 title po, updated po ang kanyang buwis, ang amilyar. So maganda po ito para sa mga retirement at yung gusto mag-alaga po ng mga baboy, kasi malayo po tayo sa kapitbahay. Then ang kagandahan po ng property na to ay malapit po tayo sa pinakang town proper po ng Lopez. So pagpasok naman po dito, pwede naman siguro ito palaparang pathway na to, o parang 2.5 meters po ang luwang nito, pathway na to. So pag ito po ay nasiminto ng barangay, so pasok po dito ang ating 4 wheels, kahit po yung Rosco o kotse, makapasok po sa area ng property na to. So malapit na po tayo doon sa may property po. Yan, bali lalakad lang po tayo ng 5 minutes. So pag mabilis po tayo 5 minutes, pero kung mabagal-bagal, so higit po tayo sa 5 minutes na lakad. Yan po. Kung inyo mapapansin naman po, hindi tayo maiinip sa lugar na to kasi may mga kapitbahay. Katulad po niyang bahay na yan, may bahay din po dito sa kabilang to. Yan. So kagandahan po, may source of electricity tayo dito, may cellphone signal. Medyo ang kapitbahay po natin ay medyo madalang po, malayo-layo tayo, pero halos magkakatanawan naman po ang lugar. Yan po, mapapansin nyo, may mga kapitbahay po tayo dito sa area na to. Yan, kaya hindi po tayo dito maiinip. Yan, so bali na andyan po yung ating barangay road sa taas na yan. Tapos ito naman po yung pathway. Then yung start po ng property nya, mapapansin po natin yung mula dun po sa may kawayan, yung po kawayan na yan, oh. Yan. Yung kawayan na po yan, naandyan na po yung start ng kanyang property. So nagbablurred lang po yung camera natin, nababasa po yung ating medyo naulan po, masama ang panahon ngayong umaga. Diyan na po tayo mag-start ng property, tapos yung tatanaw po natin na pulo na yun, yun na po yung pinakang property. So pupuntahan ko po yan para makita po natin yung pinakang loob ng area na property. Yan. So nandito na po tayo sa pinakang nasasakupan po ng property. Take note po sa lahat po na mag-i-inquire na buyer na po. Ito po ay pathway papasok. So daan tao lang po ang nakakapasok ngayon, saka mga single po na motor ang nakakarating po sa property. So may tulay po tayo dito, papakita ko na po sa inyo pinaka-reality. Tapos may motor po ang mga nakakapasok lang sa area ng property na to. So kung lalakarin naman po natin, napakalapit lang din po nito. Exercise din po ito sa paglalakad natin sa umaga. So kung may motor naman po tayo, pasok dito. So may sapa po tayo dito sa boundaryhan. Tatawid lang po tayo na napakaliit na sapa. Then ito na po yung start po ng property niya. Yan. Ito na po yung rice field na sinasakupan niya. Then ayan po yung kawayan. Yung kawayan po na tinuturo ko kanina na malayo, ayan na po siya, oh. Yan, yan po tinuturo ko na yan. Sakop na po itong isang diretsyong to. Yan. Ito pong rice field na ito ay sa 7 pitak po na rice field po ang sinasakupan niya. Then yan na po yung pinakang property niya. Yan, yun po yung may pisto na yun. Yan na po yung pinakang property niya. So ang reality po ng property niya, ito may area po ng palayan na to, good for investment po to. Maganda po dahil ang mga bunga ng palay niya, yung mapansin, may source tayo ng tubig. So hindi po tayo sahod ulan, pwede po tayo mag water pump kahit po sa panahon ng mainit ang panahon, kakapusin tayo ng tubig ang palayan, so may makukunan po tayo ng tubig. Dahil yan po yung sapa area na yan. Yan, so nandito na po tayo sa pinakalob ng property. Kung nyo mapapansin, ang mga nyug po dito ay kababaan pa lang. Yan, oh. Napakalakas pa po mamunga ng nyug. So madaming tayong fruit berry. Ito ay katulad ng langka, abukado, guyaba, no. So napapansin ko dito ang puno ng abukado. So napakarami, sa description na lang po natin ng video ilalagay.
Doon sa pinakababa po, pag naklik na lang po ninyo, makikita po nyo yung pinaka-description po at details. Yan. Dito po ay napapansin ko ay may mga hardwood. So may fruit bearing star apple, santol, so napakaraming guyabano, kalamansi sa area na to. So ipapaliwanag ko lang po sa inyo ang reality po nitong lupa, no. Nandito na po tayo sa pinakaloob. So dito po sa area na ito ay nasasakupan po dito ng 1 hectares sa area na to. So yan, kalamansi langka. So makikita naman po nyo pa ikot po ito ng produkto na fruit bearing tree. So may mga mangga, yan, oh, mangga, kakao andi sa loob po ng property, ano. So ito po ay may dalawang pagitan. So hindi po nabubuo itong 2 hectares na magkadikit po. So may paktang po siya. Yung pong boundary. Yan, kung dito mapapansin nyo, napakarami po dito fruit bearing mga guyabano. Yan. Siguro bibilangin na lang po natin ito sa pabibilang na lang po natin para mailagay po natin sa details po anong bilang ng nilalaman ng property. So napakaganda po nito. At ang nyug dito ay kababaan pa lang. So may boundaryhan po naman dito sa area na to. Bali tumilos lang po ito dito, dumiretso lang. Papunta naman po siya doon sa area na yun, pataas. Tapos pagdating po doon sa may area ng taas doon, may boundaryhan po tayo dyan na isang property. Tapos yung karikit naman po nitong property doon pa po sa kabila na area. So hanggang dito po sa area na to ay pathway po ang dadaanan dito, no. Kagandahan po nito ay talagang hindi po maglalakad ng maputik. Yan, pinagawan po talaga ito ng pathway. Kung nyo mapapansin, pathway papunta doon, then pathway pa rin papunta dito. Tapos may karatig bahay tayo doon. Yan, dito po yung area na yun, paakyat pag ganun. Pag ganito po yung sa sinasakupan niya. So hanggang dito po sa may Kakawati. So kung magpapabahay naman po tayo, meron tayong boundary na pwedeng magamit na hardwood na mahogany. Yan. Ito po ang reality ng pagkalupa ng property. So maganda naman po. Maganda naman po yung kanyang property. Malinis pa rin po yung kanyang property kasi meron po siyang tenants. So napapansin po nyo mga produkto dito. Ang gaganda. Ang titigas na po ng mga saging. Oh. Yung mapapansin, ang lalaki ng saging. Oh. Yan, oh. Ang taba po talaga ng lupa dito sa area ng property na to. Kung nyo mapapansin, ang lalaki po ng produkto na saging. At napakarami po nitong fruit bearing tree na sasakupan ng property. So kung mapapansin po nyo dito sa gilid ng bahay, so may suha po. Yan po yung suha o daming bunga. Then ito na po yung puste ng kuryente. Kaya hindi po tayo mahihirapan dito kung tayo magpapakabit po ng sarili nating kontador. So pwede po. So dyan naman po may boundary na yan. Ang bakod naman po dyan ay puro fruit bearing guyabano. So may lansunis. So na ito lansunis. Kalapit niya yung manggang kalabaw. Then kung may pang-repair tayo ng paparepair natin yung bahay. So pwede po. Ayan, mayroon tayo magagamit na good lumber na hardwood. Yan. Malaking puno na rin po yan ang mahogany yan. Ilang puno po, diretsyo. Papunta naman po, pakikita ko naman sa iyo yung pili nut dito na malaking puno na sinasakupan. So ito po ay nasa 250 na puno ng nyug. So sa saging naman po ay napakarami rin po dito na nilalamang produkto ng saging. Yan. Napakaganda po dito magbahay. So talagang masasabi po natin na ito talaga ay farm. Kahit medyo may lakad tayo ng 5 minutes, so hindi naman po mahirap pagpasok. Kasi pathway naman po ang daraanan at marami po tayong kapitbahay. Ang gaganda po dito ng tanim na saging talaga. Ang daming bunga, oh. Ang bababa niyang latunda na yan. Ano saging ba yan, boss? Lakatan ba yan? Yan, baba po ng mga lakatan. Daming fruit berry. So dito na po yung nadadalang pa. Ang dami, yan po, bababa ng bunga, oh. Talagang hutok. Dami rin palang saging nito. Ayan. So dito na po sasakupan pa itong malaking pili na ito. Dahil bunga ng pili, oh. Ayan. So pupuntahan naman po natin yung kabila po nito. So pagdating po dito sa property na to, hindi na po ito sa kanila. So nasa second lot naman po yung kabila nating property. Doon naman po sa kabila nito area na to, ito na po yung nadadalhan niya. Yan, pinakikita ko na po sa iyo kung kabilang bahay na yan. So boundaryhan na po yan, hindi po nasasakupan yan. So dito lang po
papansin nyo, pagdating dito, hanggang dito lang po yung nasasakupan niya. Yan. Nung 1 hectares, pababa naman po pag ganun. So yung karatig naman po nito, kabila naman po nitong property na ito, second lot naman po tayo. Doon naman po tayo sa may potassium po, ay marami pang nilalamang produkto rin ng niyog. Bali kung kasama po doon tanim doon, so ito po ay nasa 250 kapuno po ng niyog. So papasisilip ko rin po sa iyo yung isang hektarya pa na karatig nito. Pero napakaganda po talaga ng reality nito. Pasok na pasok po ito sa mga retirement. Yung mga naghahanap po ng property na mura, so contact na po kayo sa makikita nyo numbers, ang WhatsApp and Viber sa taas ng ating screen na yan. So mga ka-art, ito na po yung isang hektarya. Doon po tayo galing sa kabila na yun, no? Yan, dyan po kami dumaan sa baba na yan. Doon na po yung isang hektarya, yung may bahay, yung marami pong fruit berry. So ito po yung sinasabi ko sa inyo na nadadalhan pa niya na 1 hectares na may boundary po. So ang presyo lang po ng 2 hectares na ito ay 1.5M. Naka-net po si seller, pero sinasabi ko po sa inyo, talagang napaka-productive po ng property. Kaya medyo may presyo po ang property na to. Talagang maganda naman po. Actually, hindi naman po ito malayo sa bayan po ng town proper ng Lopez. So napakalapit lang po nito. Pasok na pasok po ito sa mga investment. Kasi meron po tayong papasok na income every 2 months o 1 month na gusto po ninyo. Nasa sa inyo na po yun kung paano po ang pagpapa-harvest na gusto ninyo gawin dito sa property. So ito po yung mga nyug. Napakalakas pa po mamunga at hindi pa po siya kataasan. So ang reality po niya, so mapapansin naman po sa ating screen, no, flat po yung baba, then nag-upland po tayo dito ng konti. So hindi naman po siya yung mataas masyado. So anhayan kung tawagin sa Katagalugan. Yan, mapapansin po nyo yung mga produkto ng niyog. So marami pa naman po. So kasama po sa bilang ng niyog ito, mula doon sa may isang hektarya po doon ay nasa 250 kapuno, more or less. So sa saging naman po ay nasa 100 pesos. So mayroon po tayong overlooking spot dyan sa may taas na yan, na area ng property na to. So yung karatig po natin dyan, tinatanim lang po ngayon ng saging. So ito po ating property, pwede rin po natin pataniman ng saging to kung ating pong gugustuhin. So meron po dito magandang patubuin pala, oh. Carabao grass. So yung ganitong Carabao grass, pag yan ang pinatubo natin dito sa area ng property na to, napakaganda po nitong pagmasdan. Lalo sa umaga, napakagandang view po. Pag yung Carabao grass na ay dumami, oh. Abyarin lang po yan. So lilinisin lang natin yung mga damo-damo na yan. Tutubo na dito yung Carabao grass. So hanggang dun po sa may taas. So sa mga buyer po dyan, baka magustuhan po ninyo yung property to na in-offer namin sa inyo. So grab nyo na habang ang property na to ay mura pa. So inuulit ko, ito po ay 3 titulo. Updated po tayo sa Amilyar, wala po tayo nagiging problema na. So medyo madilim lang po ang ating video, gawa ng medyo talagang maulan po ngayon. So maputik nga po, oh. Yun yung mapapansin, ay tag-ulan. So binibidyohan pa rin natin yung property kasi na-request po ang mga seller na hanapan natin ito ng bibili. Kaya atin po silang sinunod para mabidyuhan at maipakita po sa mga makakakursonada ng property. So ang reality naman po niya ay nabanggit ko na po kanina, status ng lupa. So ito po hanggang sa taas. So napakaganda dito mag-kubo. So may overlooking spot po dito. Yan. Sa area na to, so medyo masuka lang po pasilip ko na po sa inyo sa pinakantaas. So ito po yung nasasakupan niya na 1 hectares. So hanggang yan po sa taas na yan. Ito po yung boundary niya. Meron pang kawayan sa area na to. Medyo masukal na lang po, hindi natin kasi makita sa area po dito, pero napakaganda po nito. Yan po. Yan. Ito na po yung 1 hectares na sinasakupan pa ng ating pinabibinta na 2 hectares. So 1 hectares sa baba, 1 hectares dito sa taas. So second lot po tayo, itong isang 1 hectares na to. Nasa second lot lang po. Hindi po siya magkadikit yung pinabibintang 2 hectares na 3 title. So ano pang inintay nyo? Mga ka-art to field vlog, ma'am and sir, ang OFW dyan. So grab nyo na ang property na to habang murang-mura pa. At napakarami po nitong linialamang produkto pa na nasasakupan ng mga
niyog. So sa fruit berry, napakarami pa rin naman pong fruit bearing nilalaman ng property. So pwede na po ito natin gawing farm. Ang mga naghahanap po dyan ng small cut, mga 2 hectares lang po. Nagkakahalaga lang po ito ng 1.5M, 3 title. So updated ang buwis. Ano pang hinihintay nyo? Bihira na po sa property ang malinis ang dokumento. So wala po tayong magiging problema sa seller kasi talagang napagplanuhan na po na ipagbinta ito. Kaya ito po ay medyo na susukalan na. Pero nung hindi pa po ito talaga pinabibintan lupang to, ay napakaganda naman po. Mapapansin naman po nyo talaga na ito po ay napapabayaan na kasi hindi na po siya napapaglinis. Pero dati po ito ay talagang maraming Carabao grass dito sa area na to. Pero ngayon nadadaig na siya ng mga damong ganitong natubo, hagunoy kung tawagin dito. Yan. Pero ito dati ay maganda. So may source din po tayo dyan ng tubig. Meron po tayo dyan sapa sa baba. So sa electricity naman po, napakalapit din natin. Doon sa isang 1 hectares, naado na po lahat. Malakas din po dito ang cellphone signal. So may mga karatig po tayong property dyan. Malilinis po yung karatig natin yan. Tapos dito po sa area ng kabila naman na ito, puro sagingan po dyan yung karatig nating property. So sa lahat po nakasubaybay sa akin, kay Art of Field Vlog, maraming salamat po. Thank you for watching.